Good afternoon to all of our viewers. I am Kimverly Navarro and welcome back to our show. And for today's episode, we have a guest. She is a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Filipino at Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela, and currently taking up Master of Arts in Education, major in Filipino at National Teachers College. She's been teaching for 8 years. Please welcome Mrs. Maria Liza Alejandrino Olivares. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. How are you today, ma'am? Okay naman ako, Miss Kim. At buti naman ay ngayong mga panahon na to ay meron na ako mga estudyante na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa junior high school. Kaya masaya ako ngayon, Kim. That's a good news, ma'am. And to all of our graduate students, congratulations and we're proud of you. So today, ma'am, for today's topic, we will talk about the new normal setup in our education system, which is the blended learning, right, ma'am? This blended learning is a combination of online classes and distribution of modules, right, ma'am? Yes, correct ka dyan. So, what was your initial reaction when the DepEd announced that we will be having this new setup in this midst of pandemic? Hello, Kim. At first, I am confused, but I agree with it. COVID-19 pandemic has transformed the education system drastically and has brought a paradigm shift in teaching and learning, which allowed us to reimagine the traditional classroom learning and make a transition into online learning. Sa katulad ng sinabi mo kanina, Miss Kim, talagang lahat tayo ay na-shock dito sa pagbabago na ito. Hindi naman lahat tayo ay nakapaghanda at kung tutusin, wala talaga nakapaghanda sa ganitong new system sa education natin. Bagamat na-confuse ako at naguluhan sa simula, ako ay sumasang-ayon dito. Ako ay totally agree sa pagbabago mula sa traditional classroom into blended classroom dahil sa pamamagitan din ng online classes na ito, nakita ko yung down ng traditional classroom na pwede pala tayong mag-level up sa pamamagitan ng online class at pwede nating i-reimagine yung traditional classroom na meron tayo ngayon. Thank you for so much information. So, ma'am, with this setup, how does the DepEd prepares the teachers in this setup? The Department of Education prepared the teachers in this blended learning. Blended learning, which means, katulad ng sinabi mo kanina, the mix-up of modular learning and the online distance learning. Through the development of this Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP. Sa DepEd, meron po tayong tinatawag na BELCP. Ito yung nagkaroon ng bagong memorandum kung saan pinapatunayan ng DepEd na meron tayong magagawa para magpatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral kahit na wala ang traditional face-to-face class. Okay? Ang agenda nito ay number 1, protects the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel and prevent the further transmission of COVID-19. Okay po? So, ang unang-una talaga niyan ay binigyan tayo ng awareness ng DepEd na i-stop ang traditional classroom, yung face-to-face, dahil priority natin ngayon ang health ng mga mag-aaral natin. At ikalawa, it ensures the learning continuity through K-12 curriculum adjustments, alignment of learning materials, deployment of multiple learning delivery modalities, provisions of corresponding training for teachers, and so on. Okay? So ang ginawa ng DepEd, nag-provide ang DepEd ng iba't ibang pamamaraan. Una, ang pagkakaroon ng different learning delivery modalities. So hindi lamang module, hindi lamang online, meron din tayong radio, meron din tayong television, meron din tayong home visitation ng mga teachers, lalo na sa mga lugar na pwede naman o limitado lamang ang pagkalat ng COVID-19.
Sa pamamagitan nito, maaabot natin lahat ng uri ng bata, may internet man o wala, may computer man o wala, ginawaan ng paraan ng DepEd para lahat sila ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral. So yun, ma'am, maraming salamat. And for our next question, what are the adjustments that you did in this kind of education system? As a teacher, my adjustments includes number 1, responding instead of reacting. Okay, gawa muna bago magreklamo. Kasi maaaring yung mga bagay na inirereklamo mo na iniisip mong hindi mo kayang gawin ngayong new normal ay magagawa mo pala. Dahil tayo ay teacher, katulad ko ako ay isang teacher, hindi dapat na magsimula sa teacher ang pagrereklamo. Dapat sa teacher magsisimula yung pagiging positibo na gawin yung bagay na yon. Katulad ng pagkatuto ngayong pandemic. Ikalawa is to allow myself to have time in adapting to changes. Okay, so mahirap kasi yung mga pagbabago nararanasan natin. So ang ginawa ko is na adjustment is nag-adjust ako para sa sarili ko na maglaan ng oras para sa mga pagbabagong ito. Sumunod ay being flexible and open to learning. Diba? Ito isa to sa pinakamahalaga, hindi lamang sa teacher, pati sa mga estudyante, yung pagiging flexible. Kapag nag-stagnant tayo o naisip natin na isang bagay ay habang buhay, mali tayo doon. So katulad ng education system natin, be flexible lang palagi, katulad ng ginagawa ng mga teachers natin para lahat tayo ay maka-cope up sa situation natin. Number 4, I am utilizing my interactive platforms and games. So, isa tong mga itong pandemic na to sa naging dahilan ko bakit nag-adjust din ako sa pagkatuto sa computer, sa internet. Kung ano pang nakita ko ngayon yung halaga at yung lawak na meron ng ating internet ngayon, ang dami palang mga games, ang dami palang mga platforms na pwedeng magamit. Katulad nitong ginagamit natin ngayon, yung Zoom. Yes, ma'am. Okay, at sumunod, ang pinakahuli sa ginawa kong adjustment ay I am always asking for help ng mga experts, ng mga seniors, ng mga heads. Kasi hindi natin magagawang matuto mag-isa. Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng ibang tao para matuto. Yun yung mga adjustments na sa palagay ko ay ilan sa mga ginawa ko ngayong new normal setting. That was a big adjustment. Ma'am, next question. What is the difference of the school performance of the students during face-to-face and during online class? There is a huge difference between the two, the school performance of the students during face-to-face class and during the online class. Okay? In face-to-face class, students shows their motivation by attending asynchronous class, while in online class, they are attending asynchronous. Okay, so kung titignan natin, yung face-to-face class dati, meron silang motivation na pumasok kasi kailangan alas 7 nasa eskwelahan sila. Ngayon, yung mga students natin, meron silang chance na pwede nilang gawin yung activity kahit hating gabi. Okay? Positive, at the same time, may negative side din. Kasi noong unang panahon, noong unang traditional classroom, dahil merong limitation, may plan, may time allotment doon sa activity na yon, ginagawa agad yan ng mga mag-aaral. Diba? Hindi katulad ngayon na dahil malaya sila sa time nila, minsan nag-i-struggle sila. Struggle is real sila kapag malapit na ang deadline. Kasi iniisip nila, sarili ko naman tong pacing, bahala naman ako kung paano ko ito sasagutan. So nangyayari, yung iba tuloy ng mga estudyante, nagka-cram sila. Kaya nila ngayon nasasabi na napakahirap ng online class. So meron din tayong pagkakaiba sa face-to-face sa online, kasi ang face-to-face ay makikita mo yung reactions, makukuha mo agad yung evaluation mo sa bata, sa feedback do sa mga bata, sa mga estudyante kung natuto sila. Unlike ngayong online, you're not sure kung ito ba ay talagang natutuhan nila, kung kinopya ba nila ito sa kanilang kaklase, o ito ay sinagutan lamang ng kanilang magulang.
So meron akong ilang mga nababasa sa Facebook na ang pag-aaral daw ngayon ay survival na lang, 'di ba? Para ma-survive mo na lang, hindi na para matuto. At nakakalungkot isipin na ilan 'yan sa mga problema na kailangang solusyonan natin kung magpapatuloy man ang online class. Thank you, ma'am. Now, let's go to the challenges or the struggles that you experience, ma'am. What are the challenges or the struggles that you experience in this new normal setup, and how did you cope up with it? Meron akong 3 na mga challenges na pwedeng i-share sa inyo, and the rest are pwedeng kayo na ang bahalang magdagdag nito. Okay? So number 1, it is a totally different preparation. As a teacher, preparing lessons during this pandemic is a way more challenging than before, since I must ensure that the quality of learning remains even within the absence of the face-to-face. Okay? Different preparation. Nasanay ako as a teacher na gigising ako ng maaga, yung lesson ko ay kabisado ko sa isip ko, and even in 8 years na ako ay nagtuturo with the same lessons, with the same books, kabisado ko yan, every page, dahil ito ay subject matter ko. Pero ngayon na nagkaroon ng pandemic, binago o hindi naman totally binago, minodify yung mga books at ginawa itong module, which is sobrang bago sa system namin sa mga public school teachers, kasi hindi naman module ang ginagamit namin before, kundi mga reference book. At dahil module na ito, nangailangan ng mga bagong writers, nangailangan ng mga bagong mga FB live streamers, yung mga teachers na nagtuturo online, at nagkaroon ng mga bagong preparation. Before, lahat ng mga ginagamit namin na para sa group activities, wala na yon, hindi na yun magagamit ngayon. Kasi wala ng group activities na po pwede para makita-kita ang mga students. So, hindi na rin po pwede yung mga lessons na mahaba na tumatagal ng 1 week ang isang topic. Ngayon, every topic kailangan matapos within the day para yung mga bata o yung mga estudyante ay matuto sa maliit na oras lamang. And isa rin sa mga big challenges is before, nagtuturo kami ng 1 hour para sa aming subject matter, pero ngayon kailangan matapos namin ito in 30 minutes. So 30 minutes kasi yung kakayahan ng mata ng mga mag-aaral na tumutok sa gadgets, kailangan mapahalagahan at mapangalagaan namin. So maraming kino-consider, kaya medyo mahirap. Ito yung mga challenges na meron tayo ngayon sa online learning. Okay, so totally different preparation. And number 2, a different platform. Okay, before, ang gagamitin is board, may chalk, may book, makakapagturo ka, di ba? Pero ngayon, kailangan meron kang mga materials, kailangan kumpleto ka. Meron ka dapat na laptop, ng cellphone, ng headphones, ng microphone, ng internet connection, at kailangan maalam ka sa mga gadgets, kailangan maalam ka sa mga iba't ibang mga technologies, kasi maaaring gumamit ka ng speaker, at kailangan ay meron kang iba't ibang access para sa mga online games, online platforms na minsan may bayad, di ba? So, buti na lang, ang DepEd natin ay nagkaroon ng DepEd learning portals na kung saan yung mga teacher, pwede kami makakuha ng mga learning resources o teaching resources, pati pala yung mga estudyante, pwede silang makakuha doon, na makakatulong sa kanila para masagutan ng mas maayos yung module. So, tinutulungan tayo ng DepEd hanggang sa way natin ng pagtuturo. Yun ang medyo challenging kasi doon yung different platform, yung bago ang gagamitin mo lahat, bago sa'yo. And number 3, a different evaluation. Like quizzes and assignments, even module activities are not the sole assurance of students' online learning. Before kasi sa face-to-face, pwede mong ma-assess yung mga mag-aaral ng on the spot. Pwede mo makuha yung kanilang feedback. Pero ngayon, struggle is real. Ika nga, dahil how to ensure your students either understood it or copied it or learned from it. Diba? So, yung evaluation ngayon, kagaya ng kapag ba siya ay nakapasa sa periodical test, ito ba ay nangangahulugan na siya ay natuto sa isang taon?
or what, 'di ba? At saka ang mga quizzes namin ngayon, pati ngayon ay online. So pwedeng iba rin ang sumagot. Kaya yun ang ilan sa mga struggles na na-experience ko as a teacher. How did I cope up with it? Siguro dahil tinignan ko ito as positive na pwede akong matuto mula dito sa online teaching na ito. Bagamat mahirap, hindi ako nag-atubili, maaaring minsan nagreklamo ng kaunti, pero hindi nangangahulugan na hindi ko ginawa. Dahil bilang teacher, kailangan tayo yung magpasimula. Tayo yung hindi sumuko. Tayo yung manguna dito sa adhikain natin na walang batang maiiwan. Diba? Yung year 2015, sinabi na education for all and no child left behind. So dapat hanggang ngayong year 2021, walang batang maiiwan. Kahit na wala silang gadget o kahit may gadget sila, kailangan lahat sila ay ma-reach yung kanilang goal as a student. Tapos balang araw, maging kapaki-pakinabang sila sa bansa natin at sa ibang bansa. Thank you, ma'am. How about the students, ma'am? What are their struggles and challenges in this new normal setup? And being you as their teachers, how did you encourage and help them to cope up with it? There are also struggles for students like you and our students in junior high school, elementary, senior high school, colleges. Struggles and challenges are also real for you. You may have those challenges that are really nerve-wracking in your experiences, right? And these are some of what I have observed in my students in this batch 2020-2021. As a grade 10 teacher, I have observed to my grade 10 students, number one, sometimes they have the lack of motivation or self-motivation. Some of them are falling behind or giving up because of this situation. Some of them may have the valid reason like they don't have the good internet connection, they don't have the gadgets, or they don't have the enough money to sustain the online learning. And that situation is very hard and very sad. So as a teacher, I help them like the lack of gadgets. We help them by having sponsorship from other stakeholders. Yung gadgets ngayon, dito sa Valenzuela, si Mayor Rex Gatchalian ay nag-release ng ilan sa mga gadgets na tablets or cellphones na pwedeng magamit ng mga students para makapagpatuloy sa pag-aaral. Iyan ay nirelease mula para sa elementary at sa high school. At sa college, nakakatuwa naman ay yung pag-release ng mga SIM cards na mayroong internet connection para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral. Pero yung isa sa mga nakita ko talaga ay lack of self-motivation. Kasi mayroong ibang nagagawaan ng paraan. Like minsan nagpapaload kami sa mga students namin na talagang walang-wala eh. Halimbawa, hindi sila makaka-attend sa class. So, kailangan, minsan nagpa-price kami ng mga load, ganyan. O kaya nagbibigay kami ng load sa kanila kapag may kakayahan kami. Pero may mga bata pa rin na kahit may load sila, ayaw pa rin nilang mag-aral. Diba? So, ang main concern is the lack of their self-motivation. Number 2 is the time management. Like today, everything is in the internet, pati yung pag-aaral at pati yung paglalaro ng online games. So may mga estudyante ako na na hindi daw kayang mag-aral online, pero active sa pagti-TikTok, sa pag-ML, sa pag-aaksi at kung saan-saan pa, 'di ba? Pero ang dinadahilan nila ay hindi daw sila into online learning. Diba? So medyo nakakalungkot yun. Time management ay isa sa kanilang mga problema. At siguro, computer literacy din ang number 3 o yung pangatlo. Kung medyo mahina sa computer o medyo hirap sa computer, karaniwan humihinto o ayaw mag-aral kasi iniisip nila, computer yan. Kailangan may computer kami at dapat maalam ako. Pero
kapag ganun ang situation, ang ating paaralan o ang mga schools natin sa high school ay nagpo-provide ng training at saka ng mga support o kaya yung tulong ba na pwedeng manghiram ng mga computer sa schools. 'Di ba yung mga nasa computer laboratory, ipinapahiram po yan. Pwede po yang hiramin ng mga mag-aaral o ng mga teacher as long as isosolid din ito ng maayos kasi gamit ito ng school. So meron tayong iba't ibang way. Pati yung mga computer literacy, pwedeng ituro yan ng mga IT technicians ng school. Kaya lahat ay inopen para sa mga mag-aaral. At number 4, na nakikita kong issue nila sa kanilang pag-aaral is yung internet connection. Yung iba ay mahina ang signal o mahina yung bandwidth na kanilang internet kaya hindi sila makapag-focus sa pag-aaral. Okay, so as a teacher, paano ko sila encourage na matuto sa online learning? Simple lang, lahat ng mga problema merong solusyon. Kung hindi kayang solusyonan, pwedeng ilapit sa kanilang teacher, pwedeng ilapit ng teacher sa kanyang principal, pwedeng ilapit ng principal sa ating supervisors, superintendent, pati kay mayor, at kung kinakailangan pati sa Pangulo ng Pilipinas para marinig tayo kung ano yung mga kulang ng ating paaralan. 'Di ba? Kasi kung hindi naman natin ilalapit ito at tayo ay magrereklamo lamang, talagang walang mangyayari. Kailangan ipaalam natin yung sitwasyon natin sa mapayapang paraan pa rin, hindi sa masamang paraan. Okay? Well, thank you, Mom. That shows that the government are really doing their best to solve the problems of both teachers and the students. Yun, Mom. And for our last question, Mom, with these struggles and challenges of both teachers and students, do you think it's okay, or are we ready to continue this blended learning setup? Why and why not? For me, it is okay to still continue it this year. Okay, sang-ayon ako na ipagpatuloy yan ngayong taon dahil wala naman tayong hindi ko sinasabing wala tayong choice, kundi wala pa tayo doon sa panahon na pwede tayo mag face-to-face. Okay? Our students today didn't have yet their vaccine against the COVID-19. Like I am a teacher for the grade 10 students, I will not allow my students to enter the school premises without the vaccine. Hindi rin naman ako komportable na tuturuan sila na kung hindi ka sigurado kung sino sa kanila ang vaccinated or not. Lalo pa ngayon na talagang lahat sila ay hindi pa bakunado dahil underage pa sila. Wala pa sila sa 18 years old. Kaya ang mga students natin ay dahil hindi sila bakunado, hindi pa sila ganoon ka-safe para sa kanilang pag-aaral sa face-to-face. Isa yan sa adhikain ng DepEd. Ang ipagpatuloy yung pag-aaral ng safe ang mga bata at healthy sila. So hindi natin pwedeng isang alang-alang yung mga bata na dahil gusto lang natin magkaroon ng face-to-face, sige, go na. Hindi po pwede. So kailangan tignan pa rin natin kung ano yung mas makakatulong ngayon. At para sa akin, kahit mag-stay ang online learning this year, okay lang sa akin. Kasi hindi pa naman naayos yung bakuna para sa mga underage kagaya ng mga students na meron ako. And yes, it is true that the quality of education should be assured, but so the health of our youth. Giving this online education another year to continue, we as teachers and students may learn through it by fixing the cons of this new normal setup. Lahat ng nakita natin na hindi maganda sa new normal setup netong batch 2020-2021, meron tayong chance na i-correct yan ngayon, 2021-2022. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na sa isang taon palpak 'yan. Hindi naman ibig sabihin palpak na 'yan habang buhay. So pwedeng may ma-improve diyan kung gagawa natin o tayo ay mangunguna para magkaroon ng solusyon yung mga cons o yung mga problema na meron ng online learning. At ako ay naniniwala na sa batch 2021 at 2022, meron akong pag-asa na anuman yung mga pagkukulang na hindi nagawa ng DepEd o hindi nagawa ng CHED o hindi nagawa ng Pangulo ng Pilipinas ng ating government
para sa education natin nung taong nakalipas, ako ay naniniwala at umaasa na magagawa pa rin yan ng paraan sa taong ito. Kasi lahat naman ay may panahon. So bigyan natin ng try, bigyan natin ng chance itong online learning na baka may maibuga pa ito o may mai-improve pa ito sa taon na ito. Dahil hindi naman tayo pwedeng magpumilit doon sa ating face-to-face ngayon. Kaya sa akin, positive ako na pwede tayong makatulong para sa pagsasaayos nito ngayong taon. Okay pa rin sa akin ang online learning. Thank you, ma'am. Sa napakaraming information na ibinigay mo po sa akin at sa mga manonood natin, 'di ba? Talagang tunay nga na hindi pa natin pwedeng ipilit na magkaroon ng face-to-face class kasi marami pa tayong kailangang i-consider. Maraming salamat, ma'am. Doon po natatapos ang ating interview. And sa ating mga manonood, I hope that you learned a lot from Mrs. Maria Lisa. And thank you, ma'am, for this wonderful interview and for so much information that you give to us. We learned a lot about this blended learning setup in this pandemic. Thank you, ma'am, and thank you to all of our viewers. Bye-bye.